ang magkaibigan sina Lola Elda at Lola Bell. Silang dalawa ay magkaiba ang kanilang trabaho at kaugalian sa pera. Si Lola Elda ay isang simpleng kasambahay at disiplinado siya sa pera. Ang kalahati ng kanyang sahod ay pinapadala niya sa mga anak niya at ang kalahati naman ay binibili niya sa stock market at insurance dahil ito ang turo sa kanya ng kanyang mga amo. Si Lola Bell naman ay isang supervisor sa isang kumpanya. Malaki ang sahod, kaya palagi silang nakakakain sa mamahaling restaurant at tuwing sahod niya ay masaya siyang pinagsa-shopping ang mga anak niya. Binibigay niya lahat ng gusto ng kanyang mga anak. Malaki ang kanyang sahod pero ubos biyaya naman ang kinaugalian niya. At sa paglipas ng panahon, muling nagtagpo sina Lola Elda at Lola Bell sa edad na 60 years old. Kinumusta ni Lola Elda si Lola Bell. Nagulat si Lola Bell sa nakita niya dahil si Lola Elda kahit matanda na ay maayos at maganda pa rin. Kabaliktaran naman kay Lola Bell na dati siyang magandang manamit, maraming pera na ngayon ay nagmukhang gusgusin at parang mukhang pagod na sa buhay. Nagkwentuhan silang dalawa at naikwento nga ni Lola Bell ang kanyang sitwasyon ngayon. Dahil tumanda siya na walang ipon ay naging pabigat siya sa mga anak niya. Madalas niyang naririnig sa mga anak niya na pinagpapasapasahan siya kung sino ang mag-aalaga sa kanya at madalas nagtatalo ang mga anak at manugang niya dahil sa pera na dapat na pambili ng mga gamot niyang maintenance. Magkaiba ang piniling landas kaya magkaiba rin ang kapalaran. Si Lola Elda tumandang may ipon, masaya kasama ang pamilya niya. Si Lola Bell naman ay nag-iisip at umiiyak sa naging sitwasyon niya ngayong tumanda siyang walang ipon. Hindi sa laki ng sahod ang pagyaman, kundi sa disiplina at pag-iipon. Maging tulad ni Lola Elda, magsimulang mag-ipon ngayon. Simulan ang tamang paghawak ng pera habang hindi pa huli ang lahat.